Hello guys, magandang araw pala sa lahat ng manunood at mga manunood pa in the future. Alright, for today's video, no, isi-share ko po yung mga tips or idea kung paano ko po ginawa yung expedite. Kasi, dami nga nagtatanong at ang dami nagtataka, bakit nga daw ang bilis. Sa totoo lang guys, hindi po siya mabilis para sa akin kasi mas mabilis pa sa akin. At naniniwala din ako na depende po 'yon sa hahawak ng case nyo. Yung sa center, kasi sa akin Texas Service Center, meron pang Nebraska Center, meron pang basta madaming center na pwedeng mapuntahan yung I-130 petition nyo, yung I-1 pa yung file ng I-130 nyo. Yung sa akin, sa Texas, siguro depende yan sa wala kong alam medyo, no? Pero hindi ako nag-search dito. Pero depende yan kung saang state yung petitioner mo, kung saan malapit. Kasi ako, Texas. So, ito nga guys, no? Dami nagtatanong, ang dami ding, bakit ang bilis? Pero sa totoo lang, mabilis naman talaga siya compared to the other cases, lalo na dito sa Pilipinas. I'm not saying this in Korea or kung saan man kayo ngayon, pero magbe-base ako, kung sa akin lang to, magbe-base ako sa Pilipinas tayo guys, no? Sa Pilipinas kasi well-known tayo dito sa Pilipinas na talagang strict when it comes to documents, and very strict talaga sila sa mga detailed. Okay? Ganun dito sa Pilipinas at kaya nila lagi sinasabi, huwag ka uwi dyan, mabubulok ka dyan, ganyan yan. Although, may point naman sila kasi yun ang point of view naman talaga nating mga Pilipino na kapag dito sa Pilipinas, dahil nandito tayo, ang tagal-tagal natin, at true din sa mga tao na naka-experience, na umalis din, nagpunta din ng states dito, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Pero ang sinasabi ko guys, it depends on your case kasi may tinatawag po tayong case by case. Kumbaga, depende yon sa sitwasyon, depende yon sa reason kung bakit napatagal at kung bakit napabilis. So anyway, continue tayo guys. So, ulitin ko po, I filed my I-130, we filed with my husband, my I-130 in December 18, 2024. And pagdating ko dito sa Pilipinas, talagang nasa isip ko na magpa-expedite kasi napapansin ko wala talaga siyang wala siyang improvement. Parang nag-aantay ako ng wala. Sabi ko, ano ba yan? Bakit parang wala ko pang balita? So, meron akong GC. Kasali ako sa mga GC dito sa Pilipinas, mga groups, mga pages. So, nag-aalala na ako kasi isipin mo, sila umaabot ng 2 years, meron pa 4 years. Tapos isang taon, kadalasan talaga isang taon tayong mag-aantay ng approval ng I-130. So doon pa lang parang na ako, parang worried na talaga ako kasi although naman gusto ko naman dito, no? Gusto ko naman dito sa Pilipinas kung ganito man lang ang sitwasyon, 'di ba? Pero yung LDR la kasi ang hirap eh. Lagi kami nag-aaway ng asawa ko, di ko na alam kung mag-workout pa kami. Dami ng away talaga mga beshi. So parang sa akin, gusto ko siyang pabilisin. So, ito no, number 1 kong tip sa inyo, no, take advantage, ano ba, ang English ko? Sabi ko nga, hindi ko magaling mag-English, pero ang advantage kasi, mas pabor sa inyo kung nabubuksan nyo yung account ng asawa nyo. Make sure na nabubuksan nyo yun. Kasi, kapag tulog ang asawa nyo, busy ang asawa nyo sa trabaho, kung wala naman kayong ginagawa, open nyo lagi yung account ng asawa nyo, yung sa I-130 mo, basahin nyo lahat ng dapat basahin dyan, kalkal kayo. Siguro ako nabasa ko lahat. Hindi siguro 100%, pero siguro 99.9 nabasa ko lahat kasi gusto ko talagang nag-explore talaga ako anong gagawin. Kung paano mapabilis talaga. So, napunta ako sa section ng expedite. Nagbasa ako doon kasi mayroon nakalagay doon kasi sa tools or sa forms ba yun. Doon lang din sa ninyo, sa USCIS account. May nakalagay kasi doon na yung military member, yung ganun, yung mga kategoring ganun na pwede nyong basahin, pwede nyong gawing guide ba. So ngayon, yun, basa-basa ako doon.
Hanggang sa naisipan ko, message ko si Emma. Yung chatbot, message ko, message. Tapos, itong asawa ko, nagalit. Sabi niya, huwag mo kasing guluhin ng guluhin kasi makulit ako talaga. Huwag mo kasing guluhin ng guluhin yung mga tao sa USCIS kasi baka hindi tayo ma-approve dahil magulo ka. Ganun siya. Wala ba kailan? Nag-aaway kami. Lagi, sus, dami kong luha, dami kong away sa asawa ko. Kasi, ako kasi sabi ko, hindi yan magagalit. Mangungulit at makungulit tayo. So, ayun, asawa ko ng gano'n, yung kinukulit dahil natatakot siya na ang I-130 ko, parang mabwisit sila. Yun ang iniisip niya, maka daw mabwisit sila. Sabi ko, wala akong pakialam mabwisit sila. Trabaho nila yan, nagbayad tayo. So, pag ganun tayo, ganun ako eh. Sabi ko, wala akong pakialam. Bahala ka dyan, pabayaan mo ko. Basta kung meron akong ipapagawa sa'yo, sana gawin mo. So, kapag may mga nakikita ako or na mga nalilikom akong ideas, lagi ko sinasabi sa kanya, baby, ito ganito. We have to do this. Tapos galit yan, away na naman. Ikaw talaga, kung kailan matutulog ako, natural. Natural ngayon nating gabi gagawin dahil sa US araw. So, lagi kong nag-aaway. Di talaga ako patalo talaga. Kasi alam ko kung anong tama, anong dapat gawin. Kasi, visa ko yan. Yung sila petitioner, pagpalagay na natin, petitioner natin sila, pero, girls, hindi nila visa yan. Iba yung care natin as an owner of that case. Iba. Kaysa sa petitioner ka. Kasi, atin yan eh. Yung eager natin na makaalis, yung eager natin na ma-approve agad yan kasi may kinalaman yan sa pagkatao natin. Atin yan eh. So, yan, away kami. So, ngayon, ang tips nga ibibigay ko sa inyo kasi, sa mga tao na post dati, yung mga mahihilig mag-post, wala pong problema sa pagpo-post ng mga nangyayari sa buhay natin. Kasi wala akong pinagsisihan sa mga pinost ko dati sa mga picture namin ng asawa ko kasi nabash ako eh. Alam nyo ba? Hinusgahan ako. Laging sinasabi, ano ba yan? Nag-post na naman, bagong jowa na naman. Bakit ba? Jowa ko to. Kung magiging ex ko yan, hindi yun na problema. So, wala akong pakialam. Mabilis ang delete, no? Kung hindi na kailangan sa buhay, kuryo. Bye. Ganun lang po. So, that time, post ako agad sa asawa ko. The moment na nagkita kami, wala pa akong post noon. Pero nung nag-start na kami ng dating, post agad ako. Nabash ako. Husga dito, pokpok daw ako. Sino-sinong lalaki. Yan mga naririnig ko. Tatawa na lang ako sa ano naman ngayon, single ako. Pakin nyo. Problema kayo kung married ako. Isa kanyo pakialaman ng buhay ko. No? So yun, yung dumating na tayo sa drama. Pero ito, related to sa visa. Yung mga sinasabi ko. Ito ngayon, post ako ng mga pictures na nasa, ito tayo, nag-meet tayo, ganito, after 2 weeks. Lahat ng ganap namin ng asawa ko, post ako. Wala pong problema kung ayaw nyong, pwede nyo namang i-friends, kung gusto nyong bulgaran, i-public nyo. At kung ayaw nyo namang may makakita, na sarili nyo lang ang gusto nyong makakita, ay hala, i-private nyo. Only me, ganun. And that way, alam nyo, nakatulong sa akin. Kasi, kung hindi pala ako nag-post nun, wala akong magiging hard evidence sa aking expedite. Which is ang screenshot talaga. Yung social media ko talaga nakatulong sa akin. Kasi, kung wala yon, walang sinabi yung orders ng asawa ko. Ano naman ngayon, kung may orders kami, pare-pareho lang naman tayo. No? Magpabayad. Pareho naman yan sila mga US citizen. Pero ang proof kasi of relationship, kasi grabe na ngayon, doon ako pasalamat na. Minsan din pala itong kakapost ko ng social media nakatulong. Yun nga, kung ayaw nyo naman, only me nyo na lang, di ba? Hindi ko naman sinabing i-public nyo o i-friends nyo kung gusto nyo naman na may nakakaalam kasi minsan kailangan din na may nakakaalam. Witness yon. Yun yung magiging proof nyo, affidavit of friends ang tawag doon. Okay? So ngayon,
Yung sa mga nagsasabi sa akin na, ganyan, wala kayong pake. Kasi nakatulong sa akin yun. Yung pagiging ganun ko, nakatulong sa akin. Nakabwisit sa inyo, hindi ko alam bakit, pero nakatulong sa akin. Okay, so next. So ngayon, kakakalkal ko, sabi ko, ano ko doon, nag-message ako, sabi ko, Dear USCIS, I would like, or we would like, we yung sabi ko na, we would like to expedite, or if there's a way we could expedite our I-130, ganon. Kailangan pag nag-message ka, with galang talaga, with respect, with pakumbaba, yung maayos talaga yung pagkaano mo. Siyempre, ako naman, hindi man tayo magaling mag-English, hala. Basta sulat na ako na mali-mali grammar ko, okay lang yan. Pina-check ko ngayon, baby, can you check this, baby? Kasi, ang asawa ko kasi ayaw niya ng may mali. Perfectionist yan. Siyempre, English yan eh. American yan eh. So, baby, tingnan mo, oh. Yan ang gawin mong basihan. So, ginawa ng asawa ko, yung ganun ko nasulat. Siya ang nag-retype. Siya yung nagtama sa mga grammar ko. Ginawa niyang professional. So, which is ganun. Teamwork dapat kayo ng asawa nyo. Kasi yung asawa nyo, hindi po pwedeng siya lang lahat. Hindi rin po pwedeng ikaw lang din lahat. Dapat teamwork. Dapat teamwork siya. Siya kasi siya ang American, siya ang petitioner, siya talaga gagawa dapat ng uploading, or ikaw mag-upload, o siya ang mag-typing. Ikaw naman, as an asawa, support ka. Ikaw ang dapat mag-brainy, ikaw dapat maghanap ng mga paraan, kasi busy siya eh, abang busy siya, type ka doon, pasa ka lahat, research ka lahat. Kasi walang time ang mga asawa natin magganyan-ganyan, magkalkal, dahil army yan eh, daming trabaho niyan eh. So, 'di ba? So ako ganun. So teamwork. Hindi talaga mangyayari ang ganyan kung hindi teamwork. Ang term ko is achievement ko to. Madami kasing tao nagsasabi na, ganyan. Well, di pa naman yan. Girls, big achievement ko to. Bakit? Pag dito ka sa Pilipinas, good luck to you. Good luck talaga sa iyo. Kapag wala ka, hindi ka mahinang nilalang ka dito sa Pilipinas, iyak ka. Totoo lang. Kasi ako, grabe, iyakan ko. Ginoo ko. Pero anyway, so ganun nga, achievement sa akin to. Kaya masaya ako. So hindi lang dahil masaya ako, syempre magbibigay ako ng tips. Hindi para sa kasi kayo, may mga sarili naman kayo, mga utak, may mga ano naman kayo, mga matatalino naman kayo. Lahat-lahat naman tayo may sariling diskarte. So para sa akin, sa mga Pilipina na nag-a-apply din at may balak mag-apply, share ko to para makakuha kayo ng idea. No? Kasi importante din yun, di ba? Balang araw pwede niyo ako i-message na paano mo ginawa yon. Hindi natin alam, di ba? Hindi ko din naman alam kung makapunta ba ako talaga ng States o hindi. Hindi pa natin alam kasi wala pa naman tayong visa approve, wala pa nga interview, di ba? Antay pa nga tayo mag-medical, di ba? So, ako naman, ganyan lang Ngayon, ganun lang. Tapos, so ngayon, nag-reply na si USCIS. And that day, agad, mga 12 hours lang yata, yun, nag-reply na siya agad. Sabi niya, ano ba yun? Parang nagtanong siya na, may merong category doon may mga tanong doon. Tapos, sasagutin mo doon kung ano yung reason bakit ka magpapa-expedite, di ba? Kasi may reason yan, kailangan hard ang reason natin, day. Agoy, day, kay wala man tayong reason, day. Unsa may reason natin, kay ang reason doon, mabibigat man, yung mga financial, mga humanitarian, mga federal chemical law, mga medical chemical law, mga ganun. Wala man tayo niyan. Paano yan? Sabi ko, agoy, wala man tayo niyan. So, isip-isip itong asawa ko, brilliant idea din talaga itong asawa ko, no? Sabi niya sa akin, sabi ko muna, humanitarian. Sabi niya, hindi yan humanitarian. Pataka akong English ba? Hindi yan humanitarian. Hindi po pwede ang humanitarian kasi para yan sa mga refugees, mga ganyan. Ano pala, baby? Kasi ikaw naman makakaalam, military ka. So, ang napili namin ang pinlik namin doon is federal government. So, kung gusto nyo i-search yung federal government, ano-ano ang meron doon at paano natin magagamit sa visa natin. A good day, kinabukasan day, nag-approve man yung USCIS expedite ko day. Uy, lipay kayo, sobrang happy.
O, bawat kasi step at bawat step na naa-approve ako, sobrang happy ko kasi hindi lang naman kasi lahat laging approve eh, di ba? Lahat may mga ano eh, may mga aberya talaga. Sa dami ba naman ang nangyari sa buhay ko sa Korea, puro aberya lang. So kumbaga, hindi ako sanay na mag-rejoice. Hindi ako sanay na ma-approve. Hindi ako sanay na maging masaya. Sanay akong naging bigo, sanay akong nagiging malungkot. To be honest guys, kaya ganun ako ngayon. Nag-send na sila ng message sa amin. Sabi niya, RFE ba yun? RFE ang tawag dun eh. Tapos i-send mo doon yung documents na hinihingi nila. So, ang mga hinihingi nila mga documents, paano patunayan yung relationship. Yun nga, sa sinabi ko, yung proof of screenshot talaga, no? Marriage contract, marriage certificate, pinasok ko yun, pati marriage license. Take note ha, 5 lang ang hiningi sa amin at 5 lang talaga ang pwede mong i-upload. Yun, 5 lang. Tapos, pero ang ginawa namin, pinag-isa namin para makount namin sa isang page ang tatlong pages. So naging isang page yun. Kaya nakamarami. Ikaw nang balang gumawa. Tapos, hinangan pa kami ng house list. Uy, wala man taming house list. Kaya nakikirumit lang man ako sa Korean, no? So, wala na. Hindi na ako nag-send nga nun eh. Kasi wala naman talaga. Anong gagawin? Tapos, ano pa ba yung mga pinasa ko? Yun nga, mga collage. Kinulage ko yung mga screenshot, yung kasal, affidavit of friends. Importante talaga yan. Magbitbit kayo ng friends doon sa lawyer. Magpanotary kayo. Magsasabi na, oh, ako si Kulana. Nandun ako sa kasal. Andun ako. Magkaibigan kami nito. Nakikita ko totoo relasyon. Ganun ang sasabihin ng friendship mo. Panotary nila yan sa harap mismo ng judge. May pirma siya doon. Tapos, stop. Tatatakan ngayon ni judge na tuloy ni lawyer. Ganon. Importante talaga yan sa proof of relationship. Ito na mga guys, no? Ano pa ba? Uy, yung kalimutan, orders. Kailangan sa orders nyo, andun ang pangalan nyo. Orders ng asawa nyo, military orders. Dears, kung bago kayo kumuha ng ID, di ba, ilalagay kayo ng asawa nyo sa dears. Oh, yun, yung papel na yun. Isa din yun. Then, passport. Entry stamp o exit. Wala naman exit. Hindi man tayo tatatakan doon sa Korea kasi Korea hindi naman talaga mandatory na magtatak sila ng exit stamp sa passport natin. Kaya ayos lang yun kung nasa Korea ka. Kung galing kang Korea tas umuwi ka dito. Ganun lang guys. Ganun lang talaga siya. Tapos sinend na namin. Agoy kay hindi kami makasin kay bulok-bulok. Hindi ako nagbasa. No. Ang ginawa naman ng asawa ko, huwag ka mag-alala dyan, mail out natin. So, tinrint niya lahat ng mga na yon, documents, then sinend niya din doon sa Texas Service Center. So, umabot po ng mga 2 linggo bago dumating, 1 linggo, 10 days dumating doon. Then, after 2 weeks, sa kanila na-receive yung documents. So, saka din namin na-upload kasi na-found out namin paano namin siya i-upload at ano-ano dapat ang i-click doon. So, na-upload namin siya, nagsabay sila ng receive. And then, after mga couple days lang, actually, wala lang linggo talaga, couple days lang, ayun na, nag-review na sila. Review ngayon, kinabukasan, approve na yung I-130 ko. Ganun lang, guys. So, payo ko talaga sa inyo, guys, huwag nyo hayaan yung asawa nyo lang. Tulungan nyo talaga kasi kapag sila lang matagal, mabagal, kapagod pa. Lagi kayong mag-aabang, akay na yung code. Hindi, ayoko nang ganon. Gusto ko anytime, may access ako anytime. Anytime nakikita ko, anytime mabubuksan ko. Kasi kapag mayroon akong idea, saka ko i-open up sa asawa ko, baby, ganito ang gagawin natin, baby, ganito. Ganon lang po kasimple mga mga kabeshi. At speaking sa meron ding sagutin natin yung mga tanong-tanong. So, kumuha ba daw ako ng abogado? Hindi po ako kumuha ng abogado. Actually, gusto ko sana ko talagang kumuha ng abogado dito nun, mga girls. Diyos ko, Lord. Bakit? Kasi, ang hirap. Akala ko,
makakatulong. Sus, Ginoo ko, siningil ako ng $2,500. Hindi ko na sasabihin anong agency yan. Pero, wag na. Kayang-kaya nyo naman. Yun nga, kung ano, nakatutok naman kayo sa visa nyo, wag. Kaya nyo na. Kaya nyo ng, ano na lang, DIY na lang. Pipirahan lang kayo ng mga yan. Nako, kung na sinasabi ko sa inyo, pipirahan lang kayo niyan. Eh, wala naman yan sila magagawa. Mag-aantay ka pa rin talaga sa USCIS. Tapos, magpapasa ka rin magpapasa ng documents. Ikaw rin ang gagawa ng documents mo. Papasa mo lang sa kanila. Lalo ang pinatagal, oy. Ewan ko ba. Basta, ayun lang tayo ko sa inyo. Wag na talaga, guys. So, yun nga, no. Ngayon, nakatanggap na ako ng, nakaraang araw pala, nakatanggap na ako ng letter na approval notice. Tapos kaninang umaga nakatanggap na rin ako ng na nagsasabi na nasa processing na nga yung ating I-130. Hindi, nung nakaraan na sinena nila sa NBC. Tapos ngayon processing na sa NBC. So ang next yata ang nakalagay is yung i-send nila sa inyo yung invoice number at saka yung welcome letter ng NBC ba yun? At saka yung case number. Iba yung case number sa receipt number kasi. Yung receipt number pag sa I-130 na hindi pa na-approve. Pag case number kapag ka nasa NBC ka na. Kasi yun ang i-input mo para makapasok ka sa portal ng CEAC. Ano ba yun? Basta yung sa level 2 na sinasabi ko. Ayoko nang pahabain pa. Well, anyway guys, yun nga lang, no? Yun nga lahat, no? Sana mag-update ako lagi ng mag-update sa ating step by step, sa ating journey going to America, Bells. Okay? At maraming salamat sa palaging panunood. Share nyo yung video ko. Okay lang sa akin, i-share nyo para makatulong, no? Makapagbigay ng idea kung ano-anong mga gagawin, or pwede nyo po akong i-PM kung talagang kinakailangan. Alright guys, have a good day, have a blessed Sunday. Manimba ta ninyo. Mag-thank you ta sa Ginoo. Bye-bye.